Travel ban. Ito ang naisipatupad ng administrasyon ni US President Donald Trump sa 40 mga bansa na pinaniniwalaan nitong may banta sa kanilang seguridad at bilang bahagi na rin ng nagpapatuloy na mass deportation sa kanilang bansa. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Nais ng administrasyon ni United States President Donald Trump na magpatupad ng malawakang travel ban sa mahigit 40 mga bansa bilang parte ng pinapatupad nitong immigration crackdown. Sa inilabas na memorandum ng Amerika, mahati sa 3 grupo na may iba't ibang travel restrictions. Sa unang grupo, kabilang ay ang Afghanistan, Iran, Syria, North Korea at iba pa na may full visa suspension. Habang sa ikalawa at ikatlo naman ay ang Haiti, Laos, South Sudan at iba pa na mayroon namang partial visa suspensions. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, maaari pang magbago ang listahan bago ito aprubahan ni Trump. Magugulita kasi noong Oktubre 2023 nang igiit ni Trump na agad niyang ipapatupad ang travel ban sa mga bansang itinuturing nitong may banta sa seguridad ng kanilang bansa. Samantala, sumiklab naman ang sunog sa isang unlicensed nightclub kahapon sa bayan ng Kokani, North Macedonia, kung saan halos 60 katao ang nasawi at mahigit 150 naman ang sugatan. Ayon sa ulat, nagsimula ang sunog na magkaroon ng pagkislap sa mga kable habang tumutugtog ang isang banda. Dito na nagkalat ang apoy sa mga kisame at pader, dahilan para magpanik ang mga tao at kanya-kanyang lumikas palabas ng gusali. Inaresto naman ng mga otoridad ang nasa 20 individual na pinanawala ang may sala sa insidente, kabilang na ang mga opisyal ng gobyerno at manager ng nightclub dahil sa wala umano itong lisensya para mag-operate. Sa iba pang balita, malapit nang makabalik sa Earth ang 2 astronaut ng National Aeronautics and Space Administration o NASA matapos maantala ng 9 na buwan nang naipit sa International Space Station o ISS. Matatanda ang ikalima ng Hunyo noong nakaraang taon nang lumipad patungong ISS sina astronauts Butch Wilmore at Sonny Williams na dapat sana 1 linggo lamang itatagal ng kanilang misyon. Ngunit dahil sa mga aberya tulad ng helium leaks at thruster failures, napagpasyahan ng NASA na unsafe ang pagbabalik nila sakay ng Starliner, kaya't inilipat sila sa isang SpaceX flight. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.